Saan tayo mag-start, Doc? Gusto mo dito, kasi ito yung papakita natin yung receiving eh. Sige. Pero ito yun siya. Gusto mo dito na lang, tapos punta na. Saka natin puntahan. Parang kukuha tayo ng sample. Yes. Kukuha tayo ng sample. So, sakto, may receiving talaga. Okay, so kasama pa rin natin si Doc Paul saka si Sir Pat. Ngayon ay andito na tayo sa kanilang baling center. At ikukwento sa atin ni Doc Paul ano yung buong proseso. So magtutour muna tayo and then later on magdi-discuss tayo ng mga detalye. Okay, so, Doc, sa unang-una ito sakto dahil may delivery tayo from our grower. Galing pa actually sila sa Del Rosario, so mga 10 kilometers away. So may delivery tayo. Ayan, sige, tingnan natin. So Doc, ang i-deliver nila dito, na-chop na. Either na-chop or whole corn. For this one, chop na kasi ginagamitan ng harvester. Pinapairam din namin yung harvester. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, bago namin siya i-run, kukunan natin ng sample. So, ang tinitignan natin dito is syempre yung edad ng mais. Okay. Tsaka yung chop. So, nakikita natin yung edad ng mais. Kailangan ano pa rin siya, yung may gatas, no? Pati makikita natin yung bunga. Yung bunga, meron pang 50% na milk line. So ayun yung milk line, yung white. Pero hindi lamang yon. Pwede mo mang ramdamin kung basa. Pero meron kaming mga ginagamit na machine, na tools, na pwede na papakita ko sa iyo. So kung saan yung malamig basa siya. So, medyo basa, di ba? So, para ma-quantify yung kaninang naramdaman natin na basa, sinasalang natin siya dito sa coaster tester. So, Doc, ito na yung ito na yung start ng sinasabi natin na tamang proseso. Oo, kasi if we're buying silage, if we're buying corn, di ba? So, if we're buying this one, we're buying yung fresh weight. Nagbabayad ako sa farmer ng, sabihin mong, bili ko dito, 350. Paano kung si farmer, tinubigan niya talaga? So, binabayaran ko yung tubig. Kaya kami, may mga standard kami na nakikita namin na ano yung totoong dry matter, ano yung totoong moisture. So, ito, mapapakita ko sa grower, masyadong basa yung dinala mo sa akin. Anong effect sa aking costing, may effect din sa quality. So, ang ginagawa namin dito, tawag dito is coaster tester. Okay. So, kumuha ako ng 100 grams. So, 100 grams. Tapos ito, sinasalang namin for 30 minutes. So, habang siguro nagtutour tayo. So, and 100 grams. Nagsisimula tayong 100 grams. Sobra. Eksakto dapat, Doc. Kahit yung mga 0.5 difference. Yan, pwede na yan. Okay. So, papakita ko. So, 100 grams tayo nagsisimula. Ang idea behind this, tutuyuin natin yung mais. Okay. Kasi may certain level lang siya na matuyong-tuyo na siya. So, makikita natin yung 100 grams na yan, mga 30 grams na mamaya. So, ibig sabihin, nawala na yung tubig. So, ito yung ginagamit namin, coaster tester. So, makikita mo, para siyang oven. Ito, mainit, may blower, tapos, yan.
aalisin niya yung moisture nung mais. Mamaya titimbangin ulit natin kung ano na ba yung timbang niya. So, I'm expecting after 30 minutes, mga 3 o'clock, ano na Okay siya. na to. At Pero Doc, ano yung init nito? Ito ay hindi ko kabisado yung init. Okay. Pero ito talagang coaster tester. Ito yung ginagamit ng globally. Pwede kang gumamit ng microwave Okay. kung wala ka nito. Pero ang microwave, medyo delikado. Baka makasunog pa. So, tayo, nag-invest talaga tayo sa coaster moisture tester. So, nabili namin siya sa US pa. Wow. So, meron tayong at least ginagamit na makukwento ko dun sa farm, sa grower ko, grower natin na ito yung dinala mo sa akin kung anong moisture. Hindi na lang yung ramdam-ramdam lang. Nakuha-quantify natin. Walang magsisinungaling dito. Yung tipong... Oo, kasi... Specific data tayo na mapapakita. Oo, may data talaga. Data talaga na mapapakita. Kasi as a grower, may agreement tayo. Bibiligin ko siya ng, let's say, 350. Pero, gantong standard, gantong specification. Okay. 25 to 30% yung dapat na iiwan yung dry matter. Yung dry matter. So, pagka hindi, bumabaksak, hindi nasusunod yung specifications natin. Ano ang resulta? Maaring ikasira ng produkto, tsaka napapamahal yung bumibili. So, hindi lamang yun. So, napakahalaga rin yun, not just for us, but I think para dun din sa mga bumibili ng corn silage. Kasi ayaw natin na bumibili sila ng tubig. Doc, na-mention mo na, okay, possible na pwedeng ang conclusion kung ano ay posible or baka kung may mag-attempt na mandaya, lalagyan ng tubig. Okay. Assuming na wala yun at bumagsak yung dry matter niya, ano yung cause nun, Doc? Baka nag-harvest siya ng umuulan. Okay. Or masyadong bata pa yung mais. Ayun. Ayun yung mga main possibility. So, either, kaya kami, sasabihin namin sa grower namin, huwag kang mag-harvest ng umuulan. Okay. No? Antay mo muna. At least 24 hours. 24 hours. After. Pumila. Before ka mag-harvest. Tapos, huwag mo rin i-harvest ng masyado pang bata, yung mga 75 days younger or yung mas bata sa 75 days. What's the ideal, Doc, na day? 75 days. 75. So, not lower than 75. Kasi remember, after that, 75 days, yung nagdadagdag sila ng 0.5 to 1% ng dry matter araw-araw. Or ganun din, pagka bumabawas din sila, pagka hindi pa 75 days. Sa 75 days, ayan na yung mga optimum na dry matter. And every day, kung kunwari naman, napatagal ka, masyado na magiging tuyo yun. Yung kada araw, dumadagdag ng 0.5 to 1% kada araw. So, ayaw mo rin patagalin kasi masyado naman magiging tuyo yung... Tuyo naman siya. Oo. Okay. So ano po yung, kung 75 up to, kasi gusto natin... nag-uulan, Doc. So, extend niya up to what 75 day? to 85 days. Hanggang doon lang. Yung window na yan. So, mga 90 days, pumapayag pa kami. Depende doon sa... mapapakita ko sa iyo yung cob, tsaka yung... Makikita mo kasi yung grains kung sobrang tigas na. Hindi na yung pepede. Or yung sinasabi mo kanina na parang may milk pa. Oo, yung may milk pa. So, minsan doon din tayo nagde-depende. Minsan, sasabihin, 90 days na, pero makikita mo yung milk line, okay pa. Sige, pwede pa yan. So, pero, kawawa rin yung grower ko. Kasi, nawala naman siya ng tubig. Yes. So, para ano lang, win-win yung solution. So, okay, Doc. So, kaya, mamaya, while hintayin natin to, tour muna tayo. Oo. So, ito, Sir Buddy, first in the Philippines and First. I think, Pat, di ba, first Southeast Asia rin to, no? Yeah. Wow! First in Southeast Asia. So, ito, sir, yung din-deliver. ayun yung kanina, ayun yung din-deliver, no? Pero, para mapakita lang natin yung nagbe-bail talaga. Okay. So, usually, if meron kaming capability ng loader, ilo-loader na lang yan siya. So, from this, may hopper. Ito na.
So, diretso. Oo. Tapos, mapupunta siya sa chamber. Kaya magbubukas yan mamaya. So yan, ilo-load dyan. And then, kasi may process sila. Pero may laman na yan. Kino-compact na yan siya dyan sa loob. Dito sa loob. Chamber. Oo. So habang kino-compact siya dyan sa loob, ang ginagawa ng operator natin na si Elmo, binabalot niya na. ito na. Oh, so may mga 16 na beses bago siya maputol. Pero bago yung finished product, pakita ko muna sa iyo yung buong chamber. Okay, so start tayo doon. Okay. So, i-try natin, Doc, makita yung from the start. Makita na lang muna. Magdadrop to. So, okay. May laman na I siya. see. So, ito, magbubukas yan. Okay, Doc. Yun. Makikita mo, sobrang flat niya. Sobrang smooth na surface. Oh. So, compacted talaga siya. Yan yung first wrapping. Pag ganyan. Yan. Tapos ngayon, naglo-load siya. Naglo-load siya ulit. Lo-load niya. Ito, tignan natin yung naglo-load. Sir. Ito. Oh, so, Ayun, umakyat. Conveyor. Wow. So, pupunuin niya yan. Pag tumigil, Puno na yung chamber. puno na rin. Tapos lalagyan niya na ng plastic. Ito Yung yung una, plastic. yung bilog. unang plastic. Ito. Ito yung unang plastic. Yan. So, yung internal wrapping niya. Okay. So, pagka internal wrap, external wrapping naman. Ito po yung internal kanina. Oo, yung kanina Yung lumabas doon, ito yung internal. Oo. Ito po yun, yung plastic na yun, yung una. Oo. Okay. So, ganito yung itsura niya muna. And then, saka niya irarap. Irarap. Yan. So, umiikot din to, Doc? Umiikot din siya, yung mismong... Paano niya nabalot? Oo. May parang maliliit na mga motion. Oh. Yan, medyo makapal yung ginagawa natin talaga. Kaya yung isang bale ay merong 230 grams lang na plastic. So, ganyan siya ka-compact. Teka, Chris. Ayan o. Tigas. Galing, no? So, mga 50 to 60 kilograms kada isa. Isa. Parang isang sako. Kailangan mo din na compact siya kasi nga, unlike yung mga nakasako, pag binuhat, nag-uneven, di ba? Nag-separate yung weight. Kaya nabubuhat nila. Unlike ito, titingnan mo, pagbuhatin mo lang, buong buo yan. So, Galing, no? so hindi, pati ang mapapansin mo, ilan lang sila gumagawa. Isang operator, May babae pa doon. mayroon pa actually kaya siyang i-operate ng babae. Si Jean yung aming kasamahan dito na siya talaga yung pinakauna naming operator. So, Doc, sa isang machine, ilan ang magagawa niya doon sa, let's say, for example, 8 hours na shift Kaya niya mag 300 bales per day. per day? O na That's 10 8 hours. 10 hours. So, Wow. pati iilan lang sila hindi mo kailangan ng maraming workforce. Ang galing. Ang galing niyo. Paano niyo naisip to?
natanong mo yun. Kagustuhan magkaroon ng solution. Natanong mo yun kasi papakita ko sa iyo kung bakit nga ba natin naisip to. So, ayun na yung mga finished product. Yeah. So, may mga around mga 90 tons siguro yung nandito in total. Wow. Ito ang dahilan kung bakit we're trying to solve na ganito. Pero ano to, Doc? Habang tatagal to, hindi ba yan luluwang kasi habang tumatagal? Yun yung sikreto nung kung bakit kailangan ayos yung dry matter on acceptance. Kung masyado siyang basa, tapos binail mo, yung tubig, tutulo, tapos luluwag. Kaya kami rin, hindi kami tatanggap kasi gastos saka lumuluwag yung quality. So magandang tanong yun, Sir Buddy. Kaya ayun yung mga isa sa mga dahilan. Bakit ito mga isang buwan na to mga to. Nagbebenta kami ng fermented na. Hindi namin yan ibebenta sa farmer nang hindi pa fermented. So ilang days or months before ready for disposal? Meron kaming katulad noon, may ini-spray siya ngayon. So si Elmo, may ini-spray kami mga fermenting agents para mapabilis yung fermenting process. So yung mga 21 days na traditional, napapababa namin mga 7 days, 10 days. Pwede nang i-consume ng cattle yun, ng dairy. Ang indicator noon, yung pH level, papakita ko sa iyo mamaya, yung mga pH level ng mga silage na to. Bakit? Kasi mabilis namin siyang nababalot. Yung kanina, 10 kilometers away lang, ibig sabihin wala pang 4 hours upon harvesting. Wala na siya wala nang hangin. Naka-bale na. So, ayun yung isa sa mga sikreto nung maayos na silage. Pati ma-shorten mo yung tinatawag. May 4 kasi na phase yung silaging. Parang sige, na ano mo na yung so phase 1 tayo pupunta. Ito yung sige, yung sinasabi ko na dahilan kung bakit namin ginawa yan ni Pat is dahil sa ganito. Kung bakit kami naghanap ng solusyon, ito yung nasisira. Ano na siya? Hindi maayos. Ito yung pwede mo nang lagyan ng mushroom. Substrate na siya. Substrate. Kasi hindi maayos, di ba? Yung mga air pockets niya. Meron kami nito kasi may bumili sa amin ng 5 bales. Tapos, kakabili niya lang nito, isang magkakambing. Tapos, wala siyang mapaglalagyan. Iniwan niya. Hindi niya pa kinukuha ulit. So, pero makikita mo, ganyan na siya. Sira na. Bubulok na siya. Mamaya i-try natin buksan para sa pH level. So, mamaya makikita mo yung pinagkaiba ng pH level nung mga madidiscuss natin. Ano ba yung epekto ng mga ganito. So, pagkakuha ko ng pH meter natin, napakasimple pH meter. Doc, yung naputol na usapan natin kanina, may 4 na parameters. Yung mga phase. Okay, ano yung... So, yung unang phase, yung tinatawag na aerobic phase. Okay. So, ito, yung exposed pa sila sa hangin. Sa hangin. No? So, aerobic pa yung condition. So, tumatagal yung aerobic phase mga 1 day. Depende kung gaano mo kabilis i-process. So, the faster mo siya na-seal, the better. Yes. So, ito yung, sir, yung discussion kanina doon sa introduction natin kanina, like sa bunker, diba, na it will take them some time para mapuno. Kasi yung sa phase 1, pagka siya ay exposed sa oxygen, gagamitin nyo ng plant to convert sa carbon dioxide. Yung carbon dioxide magiging magpapawis yung mapapansin mo magpapawis yung mais. Sa pagpapawis ng mais, umiinit. So tayo cut mo yung proseso na yon, pabilisin mo yon, mas napapabilis yung buong silaging process kasi wala nang umiinit. Hindi niya na kailangan i-consume yung mga oxygen kasi wala nang oxygen na pumapasok. So that's the reason na bakit namin gusto kaagad pinakamabilis 4 hours, pinakamabilis namin. Pero minsan maabot ng 12 hours pero okay pa rin siya. Pero let's say for example, yung bagong dating kanina from the farmer, so
ilang hours from the harvest? 30 minutes yung 30 minutes yung biyahe. 30 minutes yung harvesting, Okay. pagpuputol. 30 minutes yung Yung travel. Siguro 30 minutes yung mga nandun sila. So, yun, mabilis. 1.5 hour. Naka-bale na siya Depende sa distance ng farm. ng farm. Dito sa center namin. Automatically. Wow. Kaya siguro mamaya ma-discuss naman ni Pat sa business side. Bakit mga kailangan namin ng strategic location? Pero, ayun Okay. yung ano. Yung pa lang, Doc. Isa pa lang tayo. Phase 1. So, Okay. phase 2, yung paggawa ng enzyme. No? Ito na yung mga good bacteria na gagawin niya yung enzymes for fermentation. Okay. So, yung enzymes na yun, nagiging pagkain din ng sariling bacteria, ng good bacteria, yung mga lactic acid. Ibig sabihin, mas maraming lactic acid, mas mabilis yung fermentation process. Okay. Kaya yung kaninang ini-spray, hindi na namin Yun kailangan pakainin yung lactic acid para dumami sila. I-spray natin yung lactic acid. So, yung mga may ini-import kami, o yung mga organic solutions, may ini-import kami from Germany. Okay. Tapos, ginagamit namin siya. So, globally used naman yun na mga fermenting agents. So, na-cut ko na rin yung proseso na kailangan nating pabilisin at padamihin yung lactic acid. No? So, ngayong na-cut ko na yung nakabawas ako dito sa mga proseso na to, ang dami ko nang na-skip na process, which is yung pinaka last two process is yung stability, yung stable pace niya. Kaya ito within 3 days is stable na yung hindi na siya umiinit, hindi na siya parang naglo-lose ng mga nutrients. Stable na yan siya. Kaya actually yung claim namin mga 7 days, pero in 3 days in reality pwede mo na yan siya pakain. Wow. Dahil doon sa mga number 1, pag-accept ng tamang moisture na hindi dapat puro tubig kasi ikaw rin. Tsaka pinakamabilis na mabalot mo siya kagad. Ayun yung phase 1, yung aerobic phase. So na-cut na natin yun dahil napakabilis. Unlike pagka-bunker na 5 to 7 days bago mo mapuno, napakatagal. Kaya maaring mabulok yung ano mo, magka-mold. Number 2, yung mga lactic acid na kailangan nating padamihin, pakainin. Hindi na, naglagay na tayo ng mismo, madami na sila dyan. So mas marami pang magiging fermenters, no, na tinatawag. So tapos number 3, yung stable pace na nila. Tapos yung number 4, fermented stage na nila yon. Yan na yan. Yun na yun. Okay. Sir, masusilip ba natin yung nag-spray? Oo, ayun yung Okay, spray, pakita natin. So, Wow. Tapos kung 1 week pwede na i-consume. So up to how many months naman na stock mo lang siya? 1 year. 1 year. 1 year sa expose kasi ang tanong na doon yung plastic na, yung nade-degrade na rin yung plastic. Okay. Teka. Gin, yung spray. So, si Jin, ayun yung operator namin. So, ayan. Dito. So, ayan yung fermenting agent na ini-import natin. So, hindi para konting-konti lang yan. So, hindi para basain yung yung mismong material. So, Kakalat na siya kumbaga. oo. So, Kernel processor. tapos yung mga ginagamit namin, makikita mo durog na pagka yung mga harvester, durog na yung mga mais. Tingnan mo, bakit sasabihin nung iba, bakit parang konti yung mais? Baka yung sa viewers natin sasabihin, bakit konti na yung mais? Hindi po, kasi Durog yung na, mga harvester, may mga parang roller yun na durog na yung mga mais. So, ayan yung mga nangyayari sa kanila. Dinudurog, kaya kala mo, konti na lang. Pero in reality, nadurog na siya. So, meron kaming 2 balers dito. So, kaya yun namin mag 600 bales a day. Oh.
Tapos itong facility, convert na lang to. Oh, so dati siyang rice mill. Rice mill. Tapos nirentahan namin siya to be silage baling center natin dito sa Calapar Zone. So nasa-serve namin yung mga dairy farms dito sa Batangas, Cavite, Laguna, Quezon. So pipick up lang sila dito. May mga maliliit na farmer, kaya yung kaninang nag-iwan ng mga silage bags niya, dito lang siya sa area, magkakamping. So, magaling. Pero ngayon, magbukas tayo ng produkto. So, pwede ka nang mag-alaga ng kambing na hindi ka na magtatanim. Oo, imagine, 50 kilos, kung may 10 kang kambing o 2 baka, okay na, kaya nang makonsumo mo na yung isang araw na yun. Okay, Doc. Mag-open tayo. Elmo, pengi muna ako ng pinakamatandang produce natin. Ito, pwede mo upuan to. Actually, sir, pwede mo tayuan yan. Pwede tayuan. Kakayanin tayo niyan. Lagyan mo sa sala mo. Habang nagpa-ferment. Habang nagpa-ferment. Si Sir Buddy na mapiliin mo kung ano yung gusto niyang buksan. Random. Sige. Okay. Pili kung saan silage ang gusto mong buksan. Ang maganda actually, sir, yung efficiency, ang bilis din kasi. First time ito sa Southeast Asia. Yes. At first time makikita in public ba? In public. Sa agribusiness ba? First time? In public, this is the first ang agribusiness. Max. Magbukas tayong isa. In public na ilalabas, first sa agribusiness to ha? Oh! Yan. Exclusive. Ayan. May mga dates naman, sir, kung yung iba ay na-produce. Have your pick. Yan. Kailan ito nagawa, Elmo? 22 pa. So, ano na? Isang buwan na. Isang buwan. O, pwede. Oo, yan. Kahit magtatalong ka dyan, so, hindi yan Kuha tayo ng isa rito. At ako, binuksan mo, di papakain na to. Ayun ang kagandahan. Pwede ko siyang i-tape lang. Kasi maliit lang yung butas. Ano lang area lang. Kuha ka ng tape, Elmo. Gusto mo, buksan ko to, Sir Buddy? Ngayon na, Doc? O, sige. Yung kunwari, ikaw yung magbabaka. Di ba? Okay. Tapos gusto mo, isa lang yung baka mo. Pwede mong actually, ganito lang yung bukas mo, tapos kuha ka na lang ng kuha kang konti. Oh, okay. Baka mapahiya ako nito, Sir Buddy. Ang kapal din ha? Ang kapal eh. Kaya maganda yung compaction. Yun. Paamoy, Doc. Bango? Yeah. Ang bango? Parang muscabado, Yeah, di ba? no? Lasang muscabado. Hindi ka man didiri hawakan. Bango? Feel mo, sir, ikaw yung kumuha para mapili mo yung compaction ng... Yung sinasabi nila na hindi mo kaya kagad mapapasok yung daliri mo, di ba? Oo. Hindi talaga siya Compact talaga. so Kuha tayo, Doc. kuha kang konti, sir. Tapos makikita mo, di ba neutral yung pH yan, ha? Ng tubig, so mga 6.7. Ang gusto mo sa silage, mga around 3.8, no? So ito, natutunan natin to sa mga experts sa UPLB. Okay. Sila Doc Arnel Del Barrio. So from pH level na 3. Sige, Doc. Yan, thank you pa, Sir Buddy. Wala nakalubog. Konti pa, oo. More water. More. So ito yung mga simple na pwedeng gawin ng isang dairy farmer para makita niya kung ano yung quality ng silage na nakukuha niya. So, pH meter, galing lang sa Shopee. Okay. Pili tayo. Tapos, makikita natin anong pH level ng silage. 3.2.
ang pinakamagagandang silage ay 3.8 below. 3.8 below. Oh, kasi ibig sabihin, hindi na nabubuhay yung mga bad bacteria. So, Acidic. acidic, yan. Acidic basically. So, kasi pagka naging 4 pataas, mabubuhay yung mga bad bacteria na siya ang magiging dahilan ng pagkasira ng silage. So, ayan, 3.0 na nga. Okay. So, yun. Napakasimple pH meter sa Shopee, sa ano, pero napaka-useful para dito sa ano. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.